Guni-Guni TV. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang kwento ni Luring. Habang nakasakay si Luring sa bus, hindi niya malaman kung saan siya pupunta. Balak niyang makipagsapalaran sa lungsod ng Maynila. Ngunit wala ni isa man siyang kamag-anak dito. Kamamatay lang kasi ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Habang nakatingin siya sa bintana ng bus, ay manghang-mangha siya sa ganda ng mga gusaling na dadaanan niya. Magbabayad na sana siya ng pamasahe nang biglang may umagaw ng pitaka niya sa kamay niya. Nagulat siya nang bigla na lang tumalon sa bus ang lalaking nang agaw ng pitaka niya. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Napaiyak na lang si Luring ng mga oras na yun. Bumaba si Luring ng bus na wala kahit 5. Hindi niya malaman kung anong gagawin niya at kung saan siya pupunta. Ang hindi niya alam, ang lugar na napuntahan niya ay sa Baclaran. Hindi malaman ni Luring kung paano siya kakain at kung saan siya matutulog. Kaya sa sobrang pag-alala niya ay napaupo na lang siya sa isang sulok. Habang nakaupo siya sa sulok ay pinagmamasdan niya ang mga nagtitinda ng mga pagkain. Gutom na siya. Nakikita niyang napakaraming tao, kaya hindi siya pwedeng gumawa ng ikapapahamak niya. Ang hindi niya alam ay may isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya. Pinagmamasdan siya nito. Maya-maya lang, lumapit ito sa kanya. Ang matandang lalaki ay si Mang Pablo. Si Mang Pablo ay nagtitinda ng mga gulay at prutas sa palengke ng Baclaran. Tinanong ni Mang Pablo si Luring. Tinanong niya kung anong ginagawa niya sa Baclaran. Sinabi ng babae na inagaw ng isang lalaki ang kanyang pitaka. Nagugutom na siya at pagod na. Gusto na niyang magpahinga, kaya lang wala siyang matutuluyang bahay. Galing pa raw siya sa malayong probinsya at kwento niya sa matanda na patay na lahat ang kanyang pamilya. Naawa ang matandang lalaki, kaya inalok niya itong sumama sa kanyang bahay. Tulad din daw siya ni Luring, mag-isa na lang siya sa buhay. Kaya hindi na nagdalawang isip pa si Luring na sumama sa matanda. Bago sila umalis ay binilhan muna siya ni Mang Pablo ng tinapay at soft drinks sa isang bakery. At pagkatapos ay niligpit na ng matanda ang kanyang mga paninda. Iniligay ni Mang Pablo sa kariton ang mga tirang gulay at prutas. Tinulungan siya ni Luring na magtulak ng kariton. Mahina na kasi at mabagal nang maglakad si Mang Pablo. Malayo ang bahay ni Mang Pablo. Maglalakad ka pa ng 1 oras bago makarating sa bahay niya. Ang tinitirahang bahay ni Mang Pablo ay isang abandonadong gusali. Walang tubig at kuryente dito. Ang ginagamit na ilaw ng matanda ay isang maliit na solar. Ang abandonadong gusali ay halos magigiba na dahil lumang-luma na ito. Pero nagtitiis dito tumira si Mang Pablo dahil maliit lang ang kinikita nito sa pagtitinda. Pinatuloy ni Mang Pablo si Luring sa kanyang tinutuluyan. Ang dalaga ay pagod na pagod, kaya nang nilatagan siya ng matanda nang higaan niya ay nakatulog agad ito. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay umalis na si Mang Pablo para mamili ng mga ititinda niya. 2:00 ng madaling araw ay umalis na ito. Si Luring ay naiwang mag-isang natutulog sa abandonadong bahay. Habang natutulog si Luring ay may mga matang nakasilip sa butas ng dingding. Titig na titig ito sa babaeng natutulog.
Maya-maya lang, ang lalaki nakasilip ay unti-unti nitong binubuksan ang pinto kung saan natutulog si Loring. Dahan-dahan nitong tinatanggal ang kumot ng babae. Biglang nagising si Loring. Biglang naglabas ng kutsilyo ang lalaki at itinutok nito ang dala niyang kutsilyo sa leeg ni Loring. Nagulat ang lalaki nang biglang nagbago ang itsura ni Loring. Nagkaroon ito ng mahabang pangil at matutulis na kuko, at ang magandang mukha nito ay nagmukhang matanda. Tatakbo na sana ang lalaki nang bigla itong dinakma at sinakmal sa leeg ni Loring. Agad na nawala ng buhay ang lalaki dahil binutas at kinain ni Loring ang mga lamang loob nito. Ang hindi alam ni Loring ay kitang-kita ni Mang Pablo ang ginawa niya. Hindi man lang ito natakot sa babae. Pumasok lang si Mang Pablo sa loob ng bahay nang bumalik na uli sa katawang tao niya si Loring. Nilapitan ni Mang Pablo na umiiyak ang babae. Sinabi ni Mang Pablo na nasaksihan niya ang lahat ng ginawa ni Loring sa lalaki. Ipinagtapat ng matanda kay Loring na unang kita pa lang niya sa babae ay alam na niya na aswang ito. Ipinagtapat ng matanda sa babae na isa rin daw siyang aswang. Katulad ni Loring ay pinatay din daw ng taong bayan ang pamilya niya. Habang natutulog sila ay binuhusan ng gas ng taong bayan ang kubo nila. Si Mang Pablo lang daw ang nakaligtas. Nakatalon daw siya sa bintana at mabilis daw siyang tumakbo sa gitna ng gubat. Nang nakalabas daw siya sa gubat ay may nakita siyang truck na nakahinto. Sumakay siya dito nang hindi alam ng driver. Ang hindi niya alam, ang truck palang sinakyan niya ay papuntang Maynila. Hanggang sa napadpad siya sa Baclaran at dito na raw siya tumanda. Nung una raw na napadpad si Mang Pablo sa Baclaran ay hirap na hirap siya. Gustong-gusto niyang kumain ng tao, kaya lang kailangan niya itong paglabanan. Kung hindi ay mamamatay siya. Alam niyang hindi siya makakaligtas sa dami ng tao sa Baclaran. Kaya kung gusto raw ni Loring na mabuhay pa siya ng matagal ay kailangan niya mag-ingat sa ikinikilos niya. Ang bangkay ng lalaki ay nilagay nila sa sako at itinapon nila sa basurahan. Nung una ay talagang nahirapan si Loring na paglabanan ang kanyang pagiging aswang. Pero unti-unti na rin itong nasasanay sa pagkain ng talagang pagkain ng tao. Araw-araw ay tumutulong si Loring sa pagtitinda ng mga gulay at prutas. Simula na nagtinda ang dalaga ay dumami ang suki ni Mang Pablo. Maganda at mabait kasi si Loring kaya maraming naaakit sa kanya. Hanggang isang gabi, habang papauwi na ang dalawa, ay may biglang humarang sa kanilang tatlong lalaki. Pilit na kinukuha ang mga pinagbentahan nila ng mga gulay at prutas. Biglang tumakbo si Loring. Hinabol ito ng tatlong lalaki. Sa kakatakbo niya ay kung saan-saan na siya napadpad hanggang sa napunta siya sa bakanting lote. Ang akala niya ay ligtas na siya. Nasundan pa pala siya ng mga magnanakaw. Na-corner siya ng tatlong lalaki. Hindi niya pwedeng ibigay ang perang pinaghirapan nila ni Mang Pablo. Naaawa siya sa matanda. Kaya nang akmang aagawin ng isang lalaki ang supot niyang dala, ay biglang sinakmal ni Loring ang isang lalaki. Tatakbo na sana ang dalawa pang lalaki nang bigla rin silang sinakmal ng babae at agad na namatay ang tatlong lalaki. Ngunit hindi kinain ni Loring ang mga lamang loob nila. Binutas ng aswang ang kanilang mga leeg. Maya-maya lang lumabas si Loring sa bakanting lote na parang walang nangyari. Nakangiti itong lumapit kay Mang Pablo na naghihintay sa kanyang pagbabalik.
Si Loring at Mang Pablo ay pinipilit nilang mabuhay ng normal. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.